Tinanggi naman ng Malacanang na scripted o palabas lang ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricela, ano reaksyon ng palasyo sa mga nagdududa sa impeachment complaint na ito? Oo, Jiggy, alam natin na iba't iba yung mga naging reaksyon dito sa pagsasampa ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Simulan natin doon sa sinabi ng presidential sister na si Senadora Amy Marcos kung saan drama series lamang daw ito natatagal ng 1 taon. Alam mo, naglabas ng pahayag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan ngayong hapon at ang sabi niya, ayaw niya magbigay ng komento sa isang pahayag na walang basihan, hula lamang at galing sa isang taong malinaw naman na merong kinikilingan. Matatandaan natin na kahapon nagbigay din ng pahayag itong si Congressman Pulong Duterte kung saan sinabi niya na mukhang scripted distraction lamang itong impeachment case na ito laban sa Pangulo. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, hindi eksperto ang Pangulo at ang administrasyon pagdating sa paggawa ng mga intriga. Pero malinaw na hindi raw totoo yung pag-question nila doon sa relasyon ng abogadong nag-file ng impeachment at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Matatandaan kasi natin na lumabas din yung issue na ginawang representative ni First Lady etong si abogado na nag-file ng impeachment complaint doon naman sa disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Ang sabi ni Yuse Castro, wala yang katotohanan. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. At Maricel, dati nang sinabi ng palasyo na hindi makikialam ito sa proseso ng impeachment. Pero si Congressman Sandro Marcos ay nasa Kongreso. So papaano ang magiging setup niyan? Tama ka, Jiggy. Kanina, muling iginiit ng Malacanang na hindi sila mag-i-intervene dito sa impeachment process. Malinaw din naman daw yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay House Majority Leader Sandro Marcos na gawin niya lamang yung kanyang mandato. Bilang bahagi o bilang miyembro ng House of Representatives, it doesn't matter kahit daw ang impeachment case ay sinampa laban sa sarili niyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong hapon, nagsalita ring muli si Yuse Castro at sinabi niya na mismo ang Pangulo ang nagparating sa kanya na hindi siya nababahala dito sa impeachment case na isinampa sa kanya. Ang tingin daw kasi ng Pangulo, wala namang sapat na basihan itong mga inilatag na grounds para mapatalsik siya sa pwesto. Basta dire-diretso lamang daw ang kanyang pagtatrabaho. Jiggy? Yung pag-aresto kay Bong Revilla, anong reaksyon ng Malacanang? Galing din daw mismo, Jiggy, kay Pangulong Bongbong Marcos na nalungkot siya nung maaresto at sumuko itong si Senador Bong Revilla. Sabi ni Yuse Claire Castro na kasama rin daw kasi niya itong si dating Senador Revilla. Kaya ganun ang naramdaman ng Pangulo. Aminado rin siya na nung unang beses na malaman ni PBBM na involved allegedly itong si dating Senador Revilla dito sa issues ng anomaly, nagulat din siya dahil nga dati itong kaalyado. Pero patunay daw ito na no sacred cows pagdating sa investigasyon tungkol sa korupsyon sa ating bansa at lahat naman daw ay didiretso at dadaan pa rin daw sa due process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Sabi niya malungkot siya dahil nakasama niya ito sa alyansa at kaibigan niya si Senator Bong Revilla. Pero ganun pa man, proseso pa rin naman na naig. So yun na lang po. Kailangan po pagdaanan ito dahil may proseso. Still sinabi po niya na malungkot po siya sa nangyari. Yan muna ang latest sa Malacanang. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.